kapag nakakabasa ako yung mga pinagdadaanan ng mga aspirant, talagang minsan sabi ko, ramdam na ramdam ko sila. Yung gustong-gusto nila ditong makarating sa South Korea. Tapos, naghahanap sila ng mga tao na magbibigay ng lakas ng loob. Yun nga, kaya, etong channel namin, na pagdesisyonan din namin ni partner na hanggat nandito kami sa South Korea, ganito na lang yung gagawin nating content. Hello po sa inyong lahat, dun sa mga kababaihan na nagnanais na makarating dito sa South Korea, sa mga nagdadalawang isip, sa mga maraming agam-agam sa kanilang isipan, kung itutuloy ba nila yung pag-a-apply nila dito sa South Korea, kung posible nga ba na makarating din sila dito. Siguro kung ako yung tatanungin ninyo, syempre, gusto ko kayong i-motivate, gusto kong bigyan kayo ng lakas ng loob din na sumubok. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kung talaga bang may chance kayo na makarating dito. Alam nyo, dun sa mga nagtatanong yan, ang masasabi ko lang, mag-try lang kayo. Wag. Kasi, alam nyo mga kapakners, girls, hindi naman po masasagot yung katanungan ninyo kung hindi nyo talaga susubukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kung sabihin natin, scam yung loto, kung hindi naman tayo tumataya, syempre hindi tayo mananalo. So, dun sa mga tumataya, at kapag nanalo sila, syempre hindi nila masasabing scam ang loto. Parang ganun lang yan. Eto sa akin na lang. Ako kasi noon, wala akong kaplano-plano na makarating dito sa South Korea. Hindi ito yung bansa na pinangarap ko noon. Pero ako kasi, since pagkabata ko kasi laking hirap din naman ako. Sabi ko noon, kapag lumaki ako, kapag kaya ko na, pag may chance ako, gusto kong magtrabaho sa ibang bansa. Kasi yun ang namulat sa akin na tanging abroad lang yung makakapag-ahon sa kahirapan. Siyempre, yun nga, kasi laking hirap ako at hindi rin naman ako na kapag tapos ng pag-aaral. So yun, sabi ko noon, mag-a-abroad ako. So yun yung isa sa mga dahilan bakit ako nandito sa abroad. Bago ako nakarating dito sa South Korea, marami akong mga bansa na in-applyan. At nung mag-asawa na kami, pares kasi kami ng mind ni partner abroad. Si partner naman, hindi naman totally ganun kahirap yung buhay nila kasi yung mother niya is nag-abroad naman noon. Si partner noon, okay na rin naman yung buhay niya. Nagtuturo na din siya, kaya lang yun nga, napag-desisyon na namin na mag-a-abroad na lang muna kaming dalawa. So, yun, si partner, galing na rin siya dito sa South Korea is, yun nga, nag-apply ulit siya. Tapos ako naman, nag-apply din ako ng Dubai. Siguro, hindi rin naman kapalaran talaga. Hindi nga ako nakarating ng Dubai. So, si partner, nakabalik siya dito sa South Korea. Napag-desisyon na namin na mag-aaral ako. Bakit? Kasi may kamag-anak nga ako dun sa Canada na gusto rin nila akong tulungan, pero sabi nila, kailangan mo ng 72 units para makarating dito sa Canada. Habang nandito si partner is, yun, pinag-aral niya ako. Kasi high school graduate lang ako nung nag-asawa kami ni partner. Tapos, yun, si partner niya nagpa-aral sa akin. Pinag-aral niya ako. Yun nga, then, nung nakapagtapos naman ako, bago na rin yung plano. So, hindi rin ako natuloy doon. May kakilala kami noon sa Israel. So, yun, nag-apply din ako ng Israel. Nag-training din ako ng Hebrew. Nag-aral ako niya, nag-aral ako ng Hebrew, nag-aral ako ng caregiving. Yan, nag-training ako. Tapos, okay na ulit yung papeles ko. Waiting na naman. So, waiting, umabot ng 1 taon, wala pa din. Di ako nagkaroon ng employer. So, siguro, inisip ko, sabi ko, hindi talaga ako para doon. Di ako para doon. At, yun nga, tinanggap ko. Okay lang, sabi ko ganon. Kahit na pinagdaanan ko yung mga hirap na kailangan mo mag-aral, magpuyat, basta ganon-ganon. May mga test kang pagdadaanan, tapos hindi ka rin naman nakaalis. So, okay lang. Siguro ganun talaga. Kailangan lang talagang sumugal. Tinanggap ko na yung katotohanan na ayoko na mag-Israel, hindi ako makakarating ng Israel. So, okay na ako doon. Tapos, ito pa, open daw ang Japan. Factory worker sa Japan. So, nainganyo ako doon.
So, yun, ang sabi sa akin nung agent, sabi niya, kailangan mo nang magpadala ng kahit 5K para magkaroon ka ng slot para on Monday, makasali ka, makapag-training ka na. Kasi last slot na daw yun. Dali-dali ako kasi Friday na yun eh. Yung time na yun, nataon talaga. Tapos Monday na. So, Sunday, sabi ko, kailangan ko nang lumuwas kasi nga sabi nila, Monday magte-training na. Tapos yun na mga kapakners, nung nagpadala ako ng 5K, sobrang kinabahan ako. Saka ko lang naisipan, minsan talaga may pagkatanga din talaga tayo. Doon ko lang naisipan na hanapin siya sa Facebook, tapos i-search, yun nga, sinearch ko siya sa Facebook, tapos napag-alaman ko na wala siyang mga masyadong kaibigan at wala siyang picture dun sa Facebook na binigay niya. So, yun yung isang napakalaking pagkakamali. Naghihinala na ako noon. Sabi kong ganun, parang hindi legit yung tao na yon, yung pinagpadalaan ko ng pera, yung sinasabi nilang agent. Hanggang sa kinagabihan, yung kapitbahay namin, nakakilala ko, tumawag na scam daw kami. Yun na. Sabi kong ganun. So, ngayon, anong gagawin natin? Wala kami mahabol kasi hindi namin kilala yung tao. So, yun na. Nakakapanghinayang 5K, pero sabi ko, naisip ko na lang siguro may dahilan na naman kung bakit nangyari naman tong bagay na to. So, nangyaring yon. And then hanggang sa ayun, napagplanuhan namin ni partner na sabi niya, pag may exam, mag-try ka. Try mo lang, sabi niya. Sabi ko, paano naman ako makakarating dyan? Paano kung may papasa yung exam? Wala akong idea kung ano yung mga words, kung ano yung mga, syempre, yun nga, kailangan mo makapasa ng exam. Kailangan mo mag-aral. So, wala akong wala akong alam sa Korean language. Tapos yun, sabi ko sa kanya, sige, okay lang naman ka kung ganun, itatry ko. At, yun, may dumating na good news. Kina next week, nung pangyayaring yun, mga kapakners, doon na nag-announce ang POEA na meron nga daw exam. Wow! Pero ang bad news, hindi kasali ang girls. Diba? Ang sakit na naman sa puso nun. Tapos, yun, wala. So, wala. Waiting pa din. Hanggang sa kinabukasan nung announcement na yun, nag-announce uli ang POEA. Parang nakakatuwa din. Tapos, alam mo ba kung ano yung announce nila? Kasali na yung girls. So, yun. Kinalunisan, lumuwas na ako ng Manila. Diba parang kahit na may marami kang pinagdaanan sa buhay, marami kang inaplayan, na-scam ka pa, kung ano-ano nang nangyayari hanggang sa may darating at darating pa rin good news, diba? So, yun nga, nag-aral na ako ng 2 weeks hanggang sa nakapag-register ako. Marami kang pagdadaanan. Kailangan nga lang talaga, mga kapakners, kailangan mong sumugal, diba? Kasi kapag hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kailangan subukan para malaman kung masama ba siya talaga. Diba? Oo, totoo. Meron talaga mga girls. Kahit lalaki nga, meron at merong hindi nakakaalis talaga. Pero, ang titignan nyo, ang iisipin nyo na lang. Like for example, sa 100 na kalalakihan, meron at meron dun makakasama mga 10 babae, 20, ganun. Malay nyo kung isa kayo sa mga kasali doon, 'di ba? Yun yung iisipin ninyo. Pero kung pakikinggan ninyo yung sinasabi ng iba na pag nagtatanong kayo, kung madalas kayo nagtatanong sa mga group, may chance ba talaga ang babae na makaalis? Yes po, may chance, pero hindi nga lang 100%. Kapag pinagtuunan yung mga kapakners ng pansin yung mga negatibong komento, yun yung magpapahina ng loob ninyo. Doon yung maiisip na, ay, wag na, hindi ko na susubukan kasi wala rin ang mangyayari sa akin. Baka mamaya dun sa 100 na makakaalis, tapos hindi rin naman ako mapipili, ganun-ganon, di ba? Yung iba ganun ang isip, ayoko nang sumugal, magagastos lang ako ng pera, ng panahon, ng oras, ganon, di ba? Pag ganon ang mindset nyo, wag nyo nang subukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pero kung ikaw yung tao na ay, may chance, binibigyan ng chance, baka ako yung isa na makakatungtong sa South Korea, ako yung isa na maswerteng na makakasubok, na makatapak, makapagtrabaho sa South Korea. Kung ganun yung mind mo, go ka lang. At saka isa pa ha,
napakalaking advantage din kung nasa line of 20s ka pa lang, ganyan pa lang yung age mo. Kasi hanggat wala ka pa sa 38, wala ka pang 38 years old, sumubok ka lang ng sumubok. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman ganun kalaki yung bayad sa exam. Kahit nga self-study ka lang, hindi ka nakapag-aral, okay lang yun. Kahit nga wala kang alam sa Korean language, pag oras na nagpa-exam ang POEA, ang HRD, nagpa-register sila, mag-register ka kahit wala kang alam sa Korean language, mag-exam ka. Alam mo kung bakit? Hindi lahat ng nag-e-exam magaling. Hindi lahat ng nag-e-exam marunong sa Korean language. Sample ko na rin yung sarili ko. As in, hindi ako magaling. Kahit hanggang ngayon po, promise, wala akong alam masyado sa Korean language. Hindi ko nga alam yung mga ano na yan eh. Basta yung mga malalalim na salita nila, basta basic lang talaga mga kapakners yung alam ko. Hindi ako magaling sa Korean language. At nakakapagsalita man ako, konti lang. Yung gusto ko lang dito sa vlog na to, gusto ko lang i-motivate kasi maya't maya meron kaming mga nababasa sa GC, sa group, mga nagtatanong kung makakaalis daw ba, ganon-ganon, kasi may mga nababalitaan daw sila, ganyan. Gusto ko kayo ma-motivate, subukan nyo lang, kasi Wag. may mawala man sa inyo, pero pagdating ng panahon, para hindi ninyo pagsisihan. Never. Kasi baka sabihin ninyo, pag tumanda na kayo, sana nung time na pwede pa ako mag-apply ng South Korea, sana sinubukan ko, sana sumugal ako, para hindi nyo maranasan yung bagay na yon. Hindi dumating yung panahon na pagsisihan ninyo. Kasi ako, 32 years old na po ako nung nakarating ako dito sa South Korea, at naghintay ako ng mahigit 1 taon po yun. Talagang mahirap din yung mga pinagdaanan ko. Dumating pa sa point na na-select ako, pero yung contract na dapat kasabay din ng EPI, ang tagal bago dumating. So, dumating pa sa point na umiyak-iyak na ako kay Lord. Yun. Diba? Kinakausap ko na si Lord. Sabi ko, Lord, bakit binigyan mo na ako ng employer tapos hindi mo pa pinapadala yung kontrata? Yun, naiiyak na ako. Medyo iyakin kasi ako. Yun, hanggang sa, alam nyo nung time na umiyak ako noon, kinabukasan, dumating yung yung contract ko. Ganon kabait si Lord. At kailangan ganon din kalakas yung paniniwala mo sa sarili mo, lalo na kay Lord. Kung mahina yung loob mo, talagang panghinaan ka talaga ng loob, ganon. Yun, kausapin mo lang si Lord kung ibibigay niya ba talaga sa'yo yung bagay na yun. Dumating pa sa point nun na naglalakad ako sa simbahan na nakaluhod. Totoo yun, may pangyayari yun sa akin. Talagang pinagdadasal ko siya. Sabi ko, Lord, gusto ko po talaga makarating ng South Korea ako. Gusto kong makarating doon kasi gusto ko rin maranasan eh. Marami akong gusto maranasan, tsaka gusto kong kumita. Gusto kong tulungan din yung mga magulang ko bukod sa pamilya ko, kasi kami naman okay na kami ng asawa ko, yung mga anak ko okay na rin. Eh syempre alam niyo naman, ganun. So yon, naiiyak na ako. Iyakin talaga ako eh. Hindi kasi minsan kapag nakakabasa ako yung mga pinagdadaanan ng mga aspirant, talagang minsan sabi ko, ramdam na ramdam ko sila. Yung gustong-gusto nila ditong makarating sa South Korea. Tapos naghahanap sila ng mga tao na magbibigay ng lakas ng loob. Yun nga, kaya etong channel namin, na pagdesisyonan din namin ni partner na hanggat nandito kami sa South Korea, ganito na lang yung gagawin nating content. Nagtatanong kayo kung makakaalis ba yung mga girls. Kahit yung mga boys, ganyan din yung feeling nila, kasi meron ding mga boys na hindi na select. Oo, nag-expired na lang yung nila. Meron talaga, totoo yun. Pero sa lalaki kasi bihira lang naman. Tapos kadalasan babae lang talaga. So, sobrang haba na nitong vlog ko. Gusto ko lang talagang palakasin ng loob yung mga kagaya kong mga girls din na gustong sumubok na makapag-apply dito sa South Korea, kaso pinanghihinaan nga ng loob. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayun girls, kapag nagbigay ng chance ng POEA, ang HRD na makapag-exam kayo, bigyan kayo rin ng chance na makapunta dito sa South Korea, mag-go lang kayo.
subukan nyo lang para pagdating ng panahon wala nga kayong pagsisisihan. At least sinubukan nyo, 'di ba? Kaysa naman yung gustong-gusto mo pero wala kang ginawa, 'di ba? Kasi maraming ganun ang daming nangangarap pero ayaw sumubok. Kasi takot sila na masayang yung effort nila, tapos magkakautang pa sila. Syempre, sa pag-apply sa Korea, kailangan din natin ng budget. Unang-una, kung talagang gusto nating mag-aral, kailangan nating may pera para makapag-aral. Pero yun nga, pwede ka naman mag-self-study, at kung wala kang mga reviewer, pwede nyo kaming i-message sa aming Facebook page. Kapag may time kami, may mga katanungan kayo, hindi namin nasasayangin yung pagkakataon na replyan kayo. Basta wait lang kayo sa mga katanungan ninyo hanggang sa mabasa po namin yan. Kasi dito po sa Korea, may work din po kami at limited yung time namin. So yun lang mga kapakner, sobrang haba na nitong vlog na to. At muli, thank you so much. At huwag kayong mawala ng pag-asa. So yun lang. Thank you so much mga kapakners. God bless!